everyone! Welcome back na naman sa ating YouTube channel. In this video, explain ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-upload sa YouTube. Alam naman natin na marami na nakakaalam kung paano mag-upload. Pero nga yung step by step na tinatawag natin, ito yung ituturo ko sa inyo para magkaroon tayo ng idea. And i-explain ko sa inyo din kung ano nga ba yung dalawang factor ng pag-upload. So before start this video, don't forget to subscribe this channel para lagi kayo updated. Dalawang factor ng pag-upload sa YouTube. So una natin dito yung direct uploading. Pag sinabi natin direct to uploading, ito yung nag-upload po tayo dun sa YouTube application. And ngayon naman is yung pangalawa na gagawin po natin. Ito po yung mag-open po tayo ng browser at isa-search po natin yung website ng channel po natin. So ano nga ba yung pinagkaiba ng pag-upload sa YouTube at yung pag-upload na ginagawa natin yung browser website? So yung pinagkaiba nito, sa YouTube kasi guys, kapag nag-upload po tayo, may mga settings na hindi po available. Sa browser po tayo nag-upload. Dito guys, lahat po ng mga kailangan po natin, nakikita po nga natin, and then pati yung mga settings po natin. So yan yung mga pinagkaiba ng dalawang factor. Pero kung mga short video lang naman yung ina-upload ninyo, so pwede na rin po doon na lang sa YouTube. Hindi na po kayo mahihirapan. Kasi short lang din naman siya. Nakikita naman siya sa short shell. Hindi na natin patagalin itong video natin para malaman nyo na kung paano yung pag-upload. So simulan na nga natin ito. So from the first step na ating gagawin guys, search po natin na youtube.com. And then make sure guys na naka-desktop site na po. If na mobile po ng inyong gamit, so i-click lang natin tong 4 dots. And then desktop site. So bakit natin kailangan siya i-desktop site? Para po masundan nyo po yung tutorial po natin kung sakali man po mobile po yung inyong mga gamit. And then i-click po natin yung profile icon po natin. Piliin lang natin ang YouTube Studio. So dito ninyo makikita yung channel dashboard ninyo sa inyong channel. Papansin ninyo dito sa loob ng homepage ng inyong channel dashboard, nandito yung previous video ninyo or previous live stream kung kayo man ay nagla-live, and then yung count number of subscriber ninyo po. And the same time guys, yung mga comment ng mga viewers po natin at sino-sino yung mga subscribers po natin. Dito naman tayo sa videos or content. So ang makikita ninyo dito is yung inyong mga videos. So kung ano nga ba yung mga nai-produce nyo ng mga videos. So ayan sila guys. And the same time yung live stream kung nagla-live po kayo. So dito makikita nyo yan. Ayan. Yung mga post ninyo dun sa inyong community. Ayan. Makikita nyo siya dito. And yung playlist. Kung gumawa na po kayo ng mga playlist. And especially napaka-importante po itong playlist. Kasi nga po dito natin na i-customize kung ano nga ba yung mga related na ginawa natin mga video. And dito naman guys yung podcast. So ayan, ano nga ba yung podcast? So kung meron kayong mga collaboration, ayan. So dito po siya papasok, si podcast. And yung promotion, ayan, kapag si promotion may bayad yan. So huwag na natin pakialaman yan. Analytics, so dito nyo po makikita yung inyo pong mga subscribers, watch time o watch hours, subscribers, and pati po yung revenue. So ayan, kitang-kita nyo naman napakababa ng revenue natin dyan. Pero sana wala pong mag-skip ng ating mga ads. And dito po is makikita ninyo yung subtitle, mga live stream. And yung publish. Yung yung mga live stream po natin. So ayun po siya. So diyan nyo po siya makikita. So parang kanina lang doon sa all. Dito naman tayo sa copyright. Kung meron po mga kumuha na ibang tao doon sa inyong mga videos, so dito po natin siya madidetect. Malalaman natin dito yung mga channel nila. And dito naman sa removal request, so dito rin natin siya katulad doon sa pinag-usapan natin, yung mga kumukuha nga po ng mga hindi naman po sa kanilang mga video from other creator, yung mga message achieve. So
So dito po siya pumapasok, mga kumukuha ng mga information natin o yung mga videos po natin. Monetization, dito po natin nakikita yung requirement ng YouTube. Mas possible guys, ang Nick Ancheta Vlogs is monetized na rin siya. So meron na po tayong watch page ads. So ibig sabihin active na. So nagawa na natin. So meron na rin po tayong short feed ads. So sa ating mga short videos, kita nyo naman yung mga features. So yung membership natin, naka-active na rin po yan. And yung mga supers na nag-sponsor. So dito po tayo kay super chat and super speakers. Dito naman sa Shopee, hindi na muna po ako naglagay kasi wala pa naman akong website na gawa. Dito naman tayo sa customization. Dito naman guys sa customization, nakikita naman po natin yung ating layout. Pag sinabi po natin layout, ito po yung trailer. Kung sakali man si viewers hindi pa nakasubscribe, so ito po yung nakikita ninyo. Recommended ni author o yung creator po natin. Next naman natin itong mga nag-subscribe na po sa atin. So minsan kasi iba na po yung nakikita po natin sa mga hindi pa nakasubscribe. And iba rin pong videos yung makikita natin sa mga nakasubscribe. Depende na yan dun sa ating creator guys. So naman po sa future subscribers, mga sinasubscribe po natin or yung mga gusto po natin ipakita ng mga channels, pinakalas yung mga videos na inyo pong na-produce na live stream. So, diyan po nyo po siya makikita. So, dito naman tayo sa branding. So, ano po ba yung makikita ninyo? First of all, yung profile picture. Then, next naman natin itong banner image. So, kung makikita ninyo, napaka-importante po yan dahil nakakakuha po yan ng attention dun sa ating mga viewers. Ang banner art or banner image ay ito po yung parang cover photo po natin dun sa ating channel. Last natin guys, si video watermark. Meron po tayo na tinatawag na display time. Doon nyo pwede pong i-customize kung saan nga po ba lalabas ang inyong mga watermark. So example dito sa end screen. So lalabas lang po ang inyong mga watermark at the end of video. So dito naman tayo sa pangalawa, customize start time. So lalabas daw siya every 5 seconds. And lastly guys, yung enter video. Naka-display lang po yung watermark sa inyong mismong video habang pinapanood po. So punta naman tayo sa basic info. So napapansin ninyo no, napakadaming mga information. First is yung name po ng channel natin. Next po natin yung handle. Guys, yung parang pangalawa natin na customization link na para hindi na nga rin po tayo mahirapan. Dito naman po tayo guys sa pinakababa. Sa third is yung description. Napaka-importante po ito sa ating mga channels ay hindi po tayo na ilalagay na information. Automatic na mag-a-appear na agad po siya sa ating mga videos. And translation channel name. Next naman natin is yung channel URL. Ang channel URL naman po is ito na po yung pinaka-link po natin. Next po naman natin itong custom URL. So yung kinostomize po nating link sa ating channel. So importante po ito na i-customize natin para hindi po maging mahaba yung channel link po natin sa ating channel. Dito yung link social media. So yung link social media, so kung ano man yung mga gusto ninyong i-link na para nga guys makontak po tayo ng ating mga viewers. So ganyan po siya guys. And then yung ating Gmail account na ginagamit po natin sa ating pag-contact sa ating mga viewers or sa ating mga gustong kumontak po sa atin. Lastly po tayo, dito po tayo sa audio. Yung music na ito kasi po guys hindi po tayo makaka-copyright po dito. Talagang napakaganda siya at napaka-useful po siya talagang gamitin na hindi ka talaga magkakaroon ng violation dito. Marami po itong mga song po dito. So kung ano yung mga pet ninyo, so yun po yung mga i-download ninyo at yun po yung ilagay ninyo sa inyong mga music background, sa inyong mga videos. Naiwasan nga po natin yung pagkaroon ng copyright. Ganda dito kasi ginamit ko siya, hindi ako nagkaroon talaga ng violation and or copyright. Next naman tayo dito sa pinakailalim. Dito naman natin nakikita yung menu bar or settings bar. Kung makikita ninyo yung general, mga currency na kapag tayo kikita na, nasa inyo yan kung ano yung pipiliin ninyo. So tayo dito is Philippine Peso.
dahil Philippines po tayo. Next po natin dito is yung channel. Ito naman guys, yung channel is yung ayan nga, kung mapapansin niyo yung counter po natin is Philippines, and ito po yung mga keyword na ginagamit ko pag produce ng mga videos ko. And dito naman po tayo sa advanced settings so para makita ninyo, and ito po yun yung pinaka kopa sa tatlong option ng kopa. So napaka importante ito. This channel has made for kids. I always to upload content that's made for kids. Nasabi lang naman dito na wala na tayong ibang na ina-upload kung hindi nga po pura mga kids na content. Tayo sa pangalawa, no, said this channel has not made for kids. I never upload content that's made for kids. So sinasabi naman dito sa pangalawang option po natin na kailanman hindi po siya nag-upload ng pang kids. So parang katulad sa ating channel. Sa last naman natin is I want to review the settings for every video. I-review na muna po natin kada mag-upload po tayo. Then dito naman is yung Google Ads account. So importante yan kung sakali na monetize na kayo. If na hindi pa kayo monetize, so wag nyo muna yan papakialaman. Advertisement, yun ang pakialaman guys. Dito naman tayo sa features eligibility. So ayan guys, kung mapapansin ninyo, more than enable lahat po ng ating mga, wala talaga tayo na babiolate. Next naman tayo, upload difficulties sa basic info. Yung nilagay ko po sa title is yung pangalan ng channel. Yung description, yung mga social media ko po. Ayan. And nilagay ko lang siya public para makita ng lahat. Advanced settings. So dito is makikita ninyo automatic chapters. Ayan, inalaw ko po yan. And dito naman sa license, and dito naman po video language English. Ayan, pero dapat Pilipino to. Lagay natin, ayan, Pilipino. Title description Arabic, so palitan natin. So piliin lang natin itong English United Kingdom. So ayan. So kasi English naman yung pinaka-language natin kapag iintindi natin yung mga information dito kay YouTube. Comment, make sure palagi po yan naka-allow. Dito naman tayo sa category. Ano po ba yung inyong ina-upload? So sa atin educational. Dito naman tayo sa caption certification. Huwag na natin pakialaman yan. Next po tayo sa monetization. Sa mga monetize na po ito. Next po tayo sa permissions. Ayan, ano po ba yung makikita natin? So, tayo lang naman, hindi na ako naglagay ng ibang channel dito. So, community naman tayo. Ayan, ang dami ng mga karamihan na to ng grupo namin sa TMPK. Ilagay ko na siya dito. Dito naman tayo sa difficulties. So, ano po ba yung makikita ninyo? Yung comment channel. Sabi ko nga kanina, huwag nyo na po yung pakialaman. Make sure yung comment on your channel, ayan, naka-on po yan. Hold potentially inappropriate chat message for review. Ayan, dapat po naka-check lang po yan. Next naman po tayo dito sa agreements. So ano po ba yung makikita natin dito? Agreements, so ayan yung mga ano ng YouTube. And huwag nyo na po yung pakialaman. So wala naman siyang ano, dapat kayong anuan dyan. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung pag-upload po sa inyong YouTube videos. So ayan, i-click lang po natin itong upload videos and select files. So i-attach lang po natin. So ayan, nag-upload na siya. Next naman tayo. So ilagay natin yung pangalan ng video po natin. Ito is naman is regarding sa ano, sa church dito sa lugar namin. 40 years anniversary. Anniversary celebration. So ayan. Then ilagay natin yung pangalan na Nikan Cheta Vlogs. And yung description natin, hindi pa kayo nakapaglagay, ilagay lang po natin dito. So dahil sa in progress pa yung video po natin, hindi pa po tayo makakapaglagay ng thumbnail po natin. And then dito naman po tayo sa playlist.
Ilagay lang po natin kung ano nga po ba yung types of content na kung saan po ba siya related. Ito na lang yung pipiliin natin yung mga dapat gawin sa channel. Ayan. And done natin siya. And dito naman tayo sa ating Kopa. Ayan, importante ito. Mamili lang tayo ng option natin dito. Yes, it's made for kids. Yung isa naman is it's not made for kids. So, i-click lang natin ito pa rin, yung kanina. And yung height restriction, show lang natin. So, wag na natin i-check yung feed promotion. So, pabayaan na natin yan. Yung tags, kailangan po naka-related po yung ilalagay po natin tags. So, iwasan po natin yung maglagay po tayo ng mga tags na kung ano-ano. Para maiwasan po natin yung misleading metadata. And dito yung language and caption, huwag na natin pakialaman yan. So, dito naman po tayo sa add and screen. Ayan. And i-click lang po natin itong important from video. So, click lang natin. Then, mag-select lang tayo, guys. So, ito na lang na paano mag-verify ng Google AdSense. Ayan, guys. Meron na po tayo. Click lang natin itong save. And dito naman sa cards is yung info card. So, kung meron kayong mga ilalagay, so, i-click lang po natin itong plus sign. Pwede po kayong mamili. Meron po tayong video, playlist, channel, and link. So, first na muna natin yung video para makita ninyo. Ayan, wait lang natin. So, yung ilalagay ko is why reason disable comment problem. So, ito, i-click ko. Then, i-adjust lang natin ito. Ayan. Then, i-click lang natin ulit yung katulad ng kanina na plus sign. Ayan. Then, maglagay naman tayo sa ating playlist. So, ayan. Mamili lang po kayo dyan. So, ito na lang po napili kong playlist is paano mag-alaga ng hayop. Adjust ulit natin. Ayan. Kung okay na guys, save lang po natin. And dito na po tayo sa visibility. So, meron din tayo mga option. First, yung private, hindi pa po pwedeng ipubliko kung sa ano. Tayo lang mga creator yung makakakita nito. Kasi halimbawa kung meron pa po kayong mga inaayos or inaano doon sa inyong mga videos, so pwede pa po natin siya i-edit. At least wala pa pong makakakitang ibang tao. Unlisted guys, ano po ba yung unlisted? Ang unlisted, ito po yung mag-send lang po tayo ng link sa ating mga group chat or kaya naman po pamilya at kaibigan po natin. And yung ito naman is members only. Ang members only, ito naman po yung sa mga sponsor naman po natin ito. Tan is nagpapagawa sila ng mga videos or pwede natin sila bigyan ng special video na sila lang po yung makakapanood ng mga yon. So, yun po yung members only. So, yung mga nagbabayad po doon sa ating channel. Ito naman po is yung public. Publiko na po natin yung video po natin sa social media. Kung gusto ninyo is i-upload na pero wala pa kayong time kung kailan at anong oras siya ipapublish, i-click lang po natin itong schedule. And then, pwede po tayo maglagay kung anong araw po. Ayan, na-adjust naman po yan. And kung okay na po yan, maglagay lang tayo ng time. Ayan. Example, 12:30 AM. Ayan. Kung okay na po, i-click lang natin itong set as premiere. Automatic yung oras na yan at yung araw, automatic na po siya mapapanood ng mga viewers po natin. Kahit hindi na po natin ito pakialaman. So, yun yung napakaganda po dito. Kapag na-premiere po tayo ng mga videos po natin, i-click lang po natin itong setup premiere kung okay na po. At kung gusto natin i-schedule yung ating upload. Kung okay na po, i-click lang po natin itong finish. Mag-upload na po siya niyan. Ayan. Kung mapapansin ninyo, naka-upload na po yan. And pwede din natin i-copy link yung pinaka-video. And pwede na natin ito i-send sa ating mga viewers po natin or dun sa ating mga GC. Kung makita na nila at mapanood na po nila yung video natin na i-present. So ayun nga guys, nalaman na nga natin kung paano yung pag-upload natin sa YouTube. So ngayon naman magbibigay ako ng mga benefits nito. So ano nga po ba yung importante na kailangan natin gawin kapag nag-upload po tayo? Una po natin dito yung types of content. Pag sinabi natin types of content,
ano po ba yung inyong ina-upload na content? At aminado naman tayo na marami na mga content creator na mga nagsusulputan ngayon. Dahil nga po na pwede daw sila kumita ngayon sa YouTube, and ngayon nga po na nasa bahay lang. Kailangan din natin malaman guys yung proper uploading. So ano po ba yung proper uploading? Ito po yung nag-upload po tayo na sumusunod po sa terms and condition ng YouTube. Kaya nga po kapag nag-upload tayo, kailangan yung dun pa lang sa titles and description po natin is kailangan tumutugma na po yung mga information natin. Actually guys, pwede din po tayo gumamit ng TubeBuddy. Napaka-helpful talaga ni TubeBuddy kasi nade-determine niya po yung ano mga kailangan pa po natin gawin para nga po makakuha po tayo ng magandang performance dun sa ating video. So napakaganda talaga guys ni TubeBuddy gamitin. So I recommended po siya gamitin ng madami sa atin. Start tayo, wala pa tayong idea sa paggawa ng content. Mag-isip tayo ng kung ano po ba yung kaya natin gawing content. Kung paano pa natin na mapapaganda yung mga ginagawa nating content. Pag nagsimula ka kasi sa mga mahirap na content, lalo't kapag sumusunod ka sa mga uso, mas mahirapan ka kasi may mga bagay na hindi mo agad-agad na magagawa. Kailangan mo pang aralin and kailangan mo pang matutunan. Katulad sa mga bagay na meron ka ng experience, malaki pa ang tulong nito para ibahagi natin sa ating mga viewers. Mas malawak ang kaya nating ibahagi kaysa naman sa nakiuso lang tayo sa trending. Tapos yung iba rin nakigaya lang. Make your original content at kailangan po quality content. Tayo po yung mga gumagawa ng content. Alam naman natin dito sa YouTube kung mapapansin ninyo talaga no, napaka-updated talaga yan si YouTube. Every monthly talaga ang dami kong nakikita mga pagbabago. Talagang magugulat ka na lang dun sa mga effect ng mga ginawa ng YouTube. Kailangan lang natin mag-ingat dun sa ating mga gagawing content. Kung sa tingin ba natin ito ba ay nakakapinsala? So yan yung mga dapat natin tandaan guys sa pag-upload po natin sa YouTube. I hope to learn this video. Don't forget to subscribe this channel and don't forget to press the notification button